Ashley's point of view. Kasalukuyan akong nakatitig sa ultrasound result ko na nakalatag sa mesa ng doktor. I felt nervous at the same time ay natatakot ako. Humugot ako ng malalim na hininga at pilit na pinakakalma ang sarili ko habang nakatitig si Doc sa akin. Sa mga mata niya pa lang ay alam ko na. Hindi magandang balita ito. Ashley? Mahinahon niyang simula na para bang ayaw niya akong biglain. I checked your labs and scans. You have what we call diminished ovarian reserve. Parang biglang huminto ang oras sa paligid ko. Hindi dahil sa narinig kong balita, kung hindi dahil hindi ko naman maintindihan pa ng maayos. Ngumiti ako ng bahagya at tila nahihiya pa akong magtanong. Diminished? Ano po yun, Dok? Pawala na? Pavanish? Ganun po ba yun? Bahagya siyang umiti pero kita ko na pilit din yun. Kung iisipin mo, parang ganun na rin. Pero mas madaling sabihin na kokonti na lang ang healthy eggs mo kesa sa normal. At mas mabilis silang nauubos. Natawa ko ng mahina pero ramdam kong pamimigat ng dibdib ko. So clearance sale na lang po pala ako. Parang kailangan nang maibenta kasi paubos na? Hindi siya sumagot agad. Tumitig lang siya sa akin. Yung tingin na parang gusto niya akong yakapin pero hindi pwede. Ashley, nalulungkot ako para sa'yo dahil alam kong wala ka pang planong magkaanak. Seryoso ang tono niya. But now, the longer you wait, mas mahihirapan kang magbuntis naturally. Para akong nabingi. 30 pa lang ako pero bakit parang hinahatulan na ako ng tadhana? Parang, ano ba? Ako na lang ba dapat mag-isa dito sa mundo? Wala na nga akong pamilya tapos hindi rin ako magkakapamilya? Napatingin ako sa sahig at pinipigilan ko na mga luhang gusto nang kumawala. 30 pa lang ako, Dok. Mahina akong bulong. Pero bakit parang expired na agad ako? Umiling siya. Hindi ka naman expired, Ashley. May options pa tayo. Egg freezing, fertility treatments. Pero kailangan nating kumilos habang may oras pa. Humugot ako ng hininga at pilit na pinapagaan ng sitwasyon. Okay, Doc. Kung wala akong mabubuong baby, baka love life na lang muna, no? Pwede naman yun, hindi ba? Para kung sakaling may in love ako, mahanap ko na si Dawan, saka pa lang kami gagawa ng baby. Iyon nga lang, tiyak naman na mahihirapan akong makahanap kagad ng true love sa mabilis na panahon. Lalo na't NBSB ako. Dalagang Filipina. Ngumiti siya, pero halatang nag-aalala pa rin. Pwede rin, pero unahin mo muna ang sarili mo, Ashley. Physically, emotionally, lahat. Tumango ako at hawak-hawak pa rin ng papel na parang iyon na lang ang sandalan ko. At sa loob-loob ko, alam kong ito ang pinakamatinding laban na haharapin ko. Hindi lang laban para magka-baby ako, kung hindi laban para piliin pa rin ang sarili ko, kahit ang sakit-sakit. Nakaalis na ako sa klinik, pero naririnig ko pa rin ang boses ni Doc sa isip ko habang nakatingin ako sa baso ng margarita sa harapan ko. Para bang paulit-ulit na pelikula. Diminished ovarian reserve. Mahihirapan kang magbuntis. Kailangan na nating kumilos habang may oras pa. Hoy, Ash! Tinapik ni Donna ang mesa. Dahilan para mapalingon ako. Nakakunot ang noo niya habang nakatitig sa akin. Kanina ka pa tulala dyan. Ano bang nangyayari? Napangiti ako ng pilit at dinampot ang baso. Guess what? Clearance sale na ako. Huh? Anong clearance sale? Ano na namang bang drama mo? Umirap siya pero halatang-halatang nag-aalala. Sabihin mo na nga. Uminom muna ako bago sumagot. Sabi ni Doc, konti na lang daw ang healthy eggs ko. As in, paubos na. Nanlaki ang mata ni Donna. Hala, parang timer na lang sa microwave. Napatawa ako kahit may bigat sa dibdib ko.
Exactly. May countdown na ako. Wala na. 30 pa lang ako pero parang feeling ko, expired goods na ako. Hinawakan ni Donna ang kamay ko at sumeryoso ang tingin nito. Hoy, stop that. Hindi ka expired. Kung may timer ka man, may oras pa rin. Saka hindi porket sinabi ni Doc na mahihirapan ka, wala na agad pag-asa. Napabuntong hininga ako. Oo, pero ang unfair hindi ba? Akala ko may panahon pa ako para, alam mo na, mahanap ko muna si Dawan. Bago ang mga ganitong bagay, bago ko magkaanak. O di hanapin mo si Dawan habang inaayos mo to. Umangat ang sulok ng labi ni Donna habang pilit na pinalalakas ang loob ko. Multitasking queen ka naman, di ba? Multitasking queen my ass. Napaikot ako ng mata. Wala nga akong love life tapos biglang may ganitong pasabog pa sa buhay ko. Ay nako, buntong hininga ko. Ngumisi si Donna. Pilit na pinapagaan ang usapan. Di perfect. Libre ka tapos pwede mong itodo ang self-care. Saka sino bang nagsabing wala ka ng chance? Ang dami ng stories ng women na nagiging mom kahit mahirap. At kung hindi man ngayon, at least alam mong may options ka. Natahimik ako saglit. Totoo, may options pa nga. Pero sa loob ko, ramdam ko ang takot. Takot na baka hindi na ako makahabol. Tinungga ko ulit ang margarita at napangiti ng mapait. Grabe, Donna. I never thought I'd be here, thinking about my eggs over cocktails. Ngumiti siya at itinaas ang baso niya. Then cheers to you, Ash. Sa laban mo at sa future baby mo. O future love life, whichever comes first. Napatawa ko at nakipag-toast. Cheers! Kahit sa ngayon, parang pareho pa silang malabong matupad. Pagkatapos kong uminom ay may naalala ako. Pero alam mo, kung meron mang lalaki na gusto kong maging si Dawan, si Sir Steven na yun. Ang hot niya kasi. Sambit ko sabay tungga ulit ng alak. Napanganga si Donna. Tapos biglang sigaw. Oh my! Si Sir Steven? Yes girl. Ang hot kasi ni Sir, hindi ba? Parang model ng whiskey bar. Napatawa ko at pakiramdam ko ay bahagyang namula ang pisngi ko. Oo, as in Donna, ang hot niya kasi. Yung tipong naka-white polo lang parang model sa ads ng luxury perfume. Girl, wag mo kong ginaganito. Tinakpan ni Donna ang bibig niya. So, crush mo talaga si Sir Steven? Alam ba niya? O hanggang sa utak mo lang siya? Nagkibit balikat ako. At kung waring chill lang. Kahit ang totoo, natetense na ako. Of course, hanggang imagination ko lang. Like hello, boss kaya natin yun. Baka ma-terminate pa ako bago pa mag-level up ang feelings ko. Umirap si Donna, saka ngumiti. O di shoot your shot. Malay mo ikaw palang sagot sa morning coffee runs niya. Yeah, right. Natatawa kong sagot habang umiikot ang straw sa baso ko. With my luck, baka ang ending ma-fall ako tapos ma-fall din ang karir ko. Umiling si Donna pero may malokong ngiti. Uy, ano naman? At least masaya ka habang nahuhulog. Ang isa pa, Ash, kung si Sir Steven nga ang magiging Dawan mo, jackpot na. Hot na, successful pa. Imaginein mo na lang ang future baby nyo. Limited edition. Napahagalpak ako ng tawa. Limited edition agad? Baka limited offer lang. Limited offer o limited edition, parehas lang yon. Sagot niya sabay taas ng baso. Basta, tandaan mo girl, hindi lang eggs mo ang kailangan mong i-prioritize. Kasama rin siyan ang love life mo. O di kaya, gayumahin ko si Sir Steven ano? Sa tingin mo? Natatawa kong tanong at swestyon. Halos mabitawan ni Donna ang baso niya sa sinabi ko. What? Girl, gayuma agad? Tili niya. Sabay tawa ng malakas. Ano yan? Love Potion 101? Napahagalpak din ako ng tawa at halos maubo sa margaritang iniinom ko. Oh, bakit?
Effective naman daw, sabi ni Aling Shuning sa kanto Oh, isang patak lang sa kape. Boom! Ako nang the only one ni Sir Steven. Umikot ang mga mata ni Donna, pero hindi maitago ang tawa. Ash, girl, kung gagawin mo yan, isama mo ko. May listahan ako ng mga pogi sa opisina na kailangan ding magayuma. Deal! Mabilis kong sagot. Sabay taas ng baso ko na parang toast. Pero, unahin natin si Sir Steven, okay? Para sure ball na. Napailing si Donna habang tumatawa pa rin. Sira ka talaga. Pero seryoso, Ash. Kahit walang gayuma, may labang ka. Alam mo, may charm ka rin kaya. Malay mo, ikaw lang ang kailangan niyang magic. Napangiti ako't bahagi akong napahinto sa pag-ikot ng straw ko. Sana nga no, pero sa ngayon, cheers muna tayo para sa future love life ko. Nagtaas din siya ng baso niya, sabay sabing, to Sir Steven at sa pagdating ng tamang oras, sa love life at sa lahat ng gusto mong makuha sa buhay. Sabay kaming natawa at nag-toast. Habang sa loob-loob ko, hindi ko maiwasang umasa. Even just a little bit na, baka isang araw nga, hindi ko na lang siya crush. Kung hindi may future husband ko na. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa opisina. Kahit hindi pa ako nakakapagkape at kahit kulang ako sa tulog. Blame Ronda Margaritas kagabi at sa mga kabaliwan namin ni Donna tungkol sa gayuma. Pagkapasok ko sa lobby, halos matigilan ako nang makita ko si Sir Steven sa harap ng elevator. Naka-crisp white polo, black slacks, at yung signature niyang relo na laging kumikislap pag natatamaan ng ilaw. Parang nalaglag ang kaluluwa ko. Good morning, Ashley. Bati niya sabay ngiti. Yung tipong ngiting kahit sinong babae. Luluhod sa harap ng altar at mapapadasal na sana. Jowa ko na lang siya. Napakagat ako sa ibabang labi at pilit na kinakalma ang sarili ko. Good morning po, sir. Tinitigan niya ako sandali. Tapos tinaas ang kilay. You're early. May meeting ba ako na hindi ko alam? Napakagat ako ng labi. Think, Ash. Think. Wala naman po. Gusto ko lang maagang pumasok para productive. Ngumiti siya ulit. Yung tipong parang siya lamang ang may karapatang gumamit ng ngiting yon. Good. I like people who value time. At bago pa ako makasagot, tumunog na ang elevator at pumasok siya. Saglit akong natigilan. Pero bago pa magsara ang pinto, tumingin siya ulit sa akin. You coming? Parang wala akong choice kung hindi sundan siya. At habang nakasakay kami sa elevator, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Parang countdown ng timer ng oven na anytime pwedeng sumabog. Tahimik lang siya, nakatingin sa phone niya. Pero ang bango niya, Diyos mio. At ako, halos mabaliw sa kakaisip kung ito na ba ang sign na sinasabi ni Donna kagabi. Paglabas namin sa floor namin, lumingon siya saglit. Ashley. Po, halos pabulong kong sagot. Keep that attitude. It'll take you places. At saka siya tuluyang pumasok sa office niya. Naiwan akong nakatayo. Hawak ang dibdib ko na parang gusto nang kumawala. Ano yun? Compliment ba yun? O friendly boss talk lang? Bumalik tuloy ang alaala ko sa ginawa namin ni Donna. Sure ba talaga tayo rito, Donna? Mahina akong bulong habang nakatayo kami sa harap ng maliit na tindahan na amoy insenso at langis. Sa may pinto, nakasabit ang karatulang herbal, pangontra, at panghilot, bukas. Of course! Sagot niya. Sabay tulak sa likod ko papasok. Kung gusto mo ng resulta, dapat willing kang mag-take ng risk, Ash. Pagpasok namin, agad kaming sinalubong ng isang matandang babae na naka-duster na kulay ube. Siya si Aling Shuning, ang kilalang healer sa barangay. Mahaba ang buhok niyang kulay puti at may suot pang mga kwintas na may bato. Ay! Mga iha! Bati niya sabay sulyap sa amin na parang alam na niya agad ang pakay namin.
Sinong kailangan ng tulong sa pag-ibig? Halos malaglag ang pangako. Ha? Papaano niyo pong... Umiling lang si Donna sabay kindat sa akin. Siya po, Aling Siuning, yung friend kong hopeless romantic. Kailangan niya ng gayuma. Yung legit ha? Napahawak ako sa braso ni Donna. Huy, maka-hopeless ka naman dyan. Bulong ko, pero hindi ko siya napigilan. Tumaas ang kilay ni Aling Siuning, tapos ay ngumiti na parang alam na niya ang lahat ng sekreto ko. May iniisip kang lalaki ano? Mataas, maputi, matangos ang ilong. Tumitig siya sa akin, nakangiti. At gwapo? Nanlaki ang mga mata ko. Paano niyo pong... Nakikita ko sa aura mo, iha. Sabi niya sabay abot ng maliit na bote na kulay berde. O eto ang kailangan mo. Isang patak sa kape at siguradong mapapansin ka niya. Napalunok ako. Hawak ang bote. Sigurado po ba ito? Baka naman sa halip na magayume, sumakit ang tiyan niya rito. Mamaya ma-ospital siya tapos ako pang may kasalanan. Napahalakhak si Donna. Grabe ka, Ash. Trust the process. Umiling si Aling Siuning pero nakangiti. Hindi ito masama, iha. Pero tandaan mo, kahit na anong gayuma, wala pa ring tatalo sa tunay na pagmamahal. Ito, tutulong lang para mabuksan ang pinto. Napatingin ako sa maliit na bote na parang magic potion. Okay, pero paano kung hindi siya mahilig uminom ng kape? Tumango si Donna, nakangisi. Tayo nang bahala sa diskarte. Sa loob-loob ko, hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot. Pero isang bagay ang sigurado. Kapag nagka-eksena kami ni Sir Steven sa pantry, ito na siguro ang pinakakakaibang plan na pinasok ko sa buong buhay ko. Bumalik ako sa kasalukuyan habang hawak-hawak ko ang mug ng kape na parabang bomba itong sasabog kapag nagkamali ako ng hakbang. One drop lang, Ashley. Isang patak lang, sabi ni Aling Siuning. Hindi sobra, hindi kulang. Huminga ako ng malalim at pumasok sa pantry. Pilit na kalmado ang mukha ko kahit sa loob-loob ko. Parang drumline ng tibok ng puso ko. Nang matapos kong magtimpla, ay nagtungo na ako sa opisina ni Sir Steven. Good morning, sir. Bati ko. Pinipilit ang boses kong huwag manginig. Sabay taas ng mug. Actually, I made coffee for you para maiba naman. Umangat ang kilay niya. Halatang nagulat pero natuwa. Wow, that's thoughtful. Thank you. Lumapit siya. Kinuha ang mug mula sa akin. You didn't have to pero I appreciate it. Okay, breathe, Ashley. Mission accomplished na. Pero bago ko patuluyang makampante, napansin kong nakatitig siya sa akin habang iniikot ang mug. You're different today. Sabi niya, medyo nakangiti. Mas lively ka ata? Napakagat ako sa labi. Siguro dahil sa kape. Palusot ko sabay tawa. Ngumiti siya sa kadahang-dahang humigop. Good coffee. Tumitig ulit siya sa akin. Maybe I should ask you to make my coffee more often. Sa loob-loob ko, gusto kong sigawan si Donna. Girl, it's working! Ngumiti lang ako't nagkibit balikat. Anytime, sir. Basta libre lang ako, gagawan ko kayo. Deal. Sabi niya sabay kindat. Kindat na halos nagpatamlay ng tuhod ko. Thanks, Ashley. This made my morning. Pagkalabas ko ng opisina ni sir, ay hawak-hawak ko ang dibdib. Oh my goodness, ito na ba yun? Hanggang sa maupo ako sa pwesto ko ay halos lumulutang pa ako sa kinauupuan. Hawak-hawak ko ang ballpen, pero para akong nakatingin sa kawalan. Nakareplay sa utak ko yung "This made my morning" na sabi ni Sir Steven. Ash! Bulong ni Donna na parang ahas sa tabi ko. Sabay dukot ng cellphone niya para kunyaring busy.
Nailagay mo ba yung gayuma? 1 drop lang. Sinunod mo ba? Napakurap ako sa kadahan-dahang tumango. 1 drop lang, promise. Sabi ko sa'yo eh. Baka malason si sir kung sobra naman. Good. Bulong niya ulit. Sabay malikot ng ngiti. Anong nangyari? Kumagat ba? Effective? Napakagat ako ng labi sabay pikit para hindi mapasigaw. Donna! Girl! Kinindatan niya ako. Nanlaki ang mata ni Donna na parang may fireworks sa likod ng ulo niya. What? As in legit kindat? Hindi ba parang napuwing lang? Legit girl. Sagot ko. Halos hindi maipinta ang ngiti ko. At sinabi niya pa na ako na lang daw palagi ang gagawa ng kape niya. Sumipo si Donna na parang nanalo kami sa loto. Girl, I told you, magic works. Shh! Mabilis kong saway. Sabay silip sa paligid. Baka may makarinig. Baka may makahalata. At saka, baka naman kung incidents lang to, Donna. Baka naman mabait lang siya talaga. Umirap siya at tumawa ng mahina. Coincidence my foot. Mula ngayon, Ashley, ikaw na ang official barista ni Sir Steven. Next step, small talk habang umiinom siya ng kape. Alam mo na, build rapport. Napanguso ako at halatang kinakabahan. Paano kung, alam mo yun, mahuli niya akong nagkakagusto sa kanya tapos na-turn off siya. Pinandilata niya ako. Girl, trust me, hindi siya ma-off. I mean, look at you. Kung ako nga si Sir Steven, matagal na akong nagpakape sa'yo araw-araw. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matutunaw. Pero sa loob-loob ko, unti-unting pumapasok ang ideya na baka nga gumagana ang plano namin. Tahimik ako sa desk ko, nakatuto kunwari sa mga reports. Pero sa totoo lang, kanina pa akong distracted. Parang ramdam ko ang presensya niya sa kabilang dulo ng floor. Hanggang sa, "Hey, Ashley!" Parang slow motion ang pag-angat ko ng tingin. Nasa harapan ko si Sir Steven, nakatayo, may dalang folder. Ngayon lang yata siya lumapit sa desk ko nang walang official agenda. Yes, sir? Halos kumislap ang boses ko sa kaba. Ngumiti siya, yung tipong casual pero may init. May extra coffee ka ba dyan? Yung kagaya ng kanina. Hindi ko alam kung bakit pero parang ibang timpla mo. Mas masarap kesa the usual. Halos mapatili ako pero pinigilan ko. Sure po sir. Gusto niyo bang gawin ko ulit ngayon? Yeah. Tumango siya sabay kindat na parang automatic na. Kung okay lang sa'yo. Habang naglalakad kami papunta sa pantry, ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. At sa gitna ng katahimikan, bigla siyang nagsalita. So, Ashley, medyo nag-aalangan siya pero nakangiti. Matagal ka na bang into coffee? Natawa ko kahit medyo kabado. Matagal na po sir. Para kasing therapy ko, lalo na kapag stressed. Tumango siya, tapos ay bahagyang tumawa. Kaya palang galing mong magtimpla. You should open your own cafe someday. I'd be your first customer. Oh my goodness. Did he just say that? Baka po hindi nyo kayanin ang presyo ko. Biro ko. Pilit na pinakakalma ang sarili ko. Ngumiti siya. Yung tipong half smile na nakakasunog ng kaluluwa. For you, I think I'd manage. Parang gusto kong tawagin si Donna at sumigaw ng malakas. Girl, it's really working! Pagbalik namin sa desk namin, napansin ko ang isa pang bagay. Ilang beses siyang napatingin sa akin. Tipong nahuhuli ko siyang may bahagyang ngiti. Sa loob-loob ko, hindi ko alam kung ito ba ang epekto ng gayuma. O baka may konting magic na nangyayari na hindi kayang ipaliwanag na kahit na sinong albularyo. Steven's point of view. Hindi ko alam kung anong meron sa kape na yon. Pero simula nang si Ashley magtimpla ng kape ko, ay tila kakaiba ang lasa.
Hindi lang dahil sa lasa. Kahit totoo, masarap nga siyang magtimpla. Pero may kung ano sa simpleng gesture niya na tumama sa akin. Parang biglang naging productive ang umaga ko. Hindi lang basta routine. Kanina, habang humihigop ako ng kape, napatingin ako sa kanya. Nakita ko kung papaano siya ngumiti. Hindi yung formal na, "Good morning sir" smile na nakikita ko araw-araw. Kung hindi yung genuine na tipong walang halong takot o formalidad. At doon ko na-realize, matagal ko na palang hindi napapansin kung gaano siyang kasipag at kasaya sa trabaho niya. At noong sinabi kong masarap ang timpla niya, nakita ko kung papaano siya bahagyang namula. Ang cute. Hindi ko alam kung bakit pero gusto kong makita ulit yun. Kaya ngayong hapon, wala naman talaga akong urgent na kailangan sa kanya. Pero naglakad pa rin ako papunta sa desk niya. Ang dahilan? I want her coffee. O siguro, siya. Nangumiti siya at nag-alok ng gagawa ulit. Parang automatic akong pumayag. Habang naglalakad kami papunta sa pantry, napansin ko kung gaano siya ka-relax kausap kapag hindi tungkol sa trabaho. Therapy raw niya ang kape. At doon ko nasabi sa sarili ko na baka tama nga siya. Kasi sa dami ng stress sa opisina, isang simpleng coffee break kasama si Ashley, parang therapy na rin para sa akin. At nung sinabi kong, "For you, I think I'd manage," hindi ko alam kung bakit parang sobrang totoo ng mga salitang yon. Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko. Pero, putya, tinamaan na yata ako. Gusto ko pang matikman ulit ang kape ni Ashley at makita ulit yung ngiti na kayang gawing magaan ang kahit na pinakamabigat na araw ko. Ashley's point of view. "Girl! Spill the tea!" Sigaw ni Donna pagkapasok ko pa lang sa apartment. Hindi pa ako nakakapagpalit ng sapatos. Hinatak na niya ako papunta sa sofa. "Anong update? Nakita ko yung text mo kanina eh. Phase 2 complete?" May outside project kasi sila kanina. Kaya sa text ako nag-react noong nagpunta si Sir sa desk ko. Napahiga ako sa sofa. Hawak ang unan at nakangiti na parang baliw. "Donna, parang, oh my goodness, mukhang gumagana nga talaga yung gayuma." Tumalon siya sa tabi ko sabay hampas sa braso ko. "I knew it! Anong nangyari? Dali, kwento mo lahat. Walang shortcut ha." Napangiti ako habang nagre-relieve ng mga eksena. Kanina, lumapit siya sa desk ko. As in siya mismo. Tapos hiningi niya ulit yung kape. Sabi pa niya masarap daw yung timpla ko at dapat daw ako magtayo ng coffee shop. So suportahan niya raw ako. Nanlaki ang mga mata ni Donna sabay tili. "Girl, ako nang kinikilig para sa'yo." Ibig sabihin yan, hindi lang basta mabait si Sir Steven. He's already noticing you. Napakagat ako sa labi. Natatawa. Tapos, Donna, kinindatan niya ulit ako as in legit, hindi basta napupuwing lang. "Girl, jackpot ka, jackpot." Napahawak siya sa dibdib niya na para siyang nag-overload sa kilig. "Baka ito na yun, Ash. Baka si Sir Steven na ang dawan mo. Imagine, from office crush to office romance." Napapikit ako at napatawa. Pero may kabaring kasabay ng kilig. Pero, what if Donna? Paano kung gayuma lang talaga to? Paano kung hindi siya totoo? Paano kung kapag mawala ang effect ng love potion, wala na rin siya? Huminto si Donna tapos hinawakan ng kamay ko. "Girl, listen. Kahit pa nagsimula sa gayuma yan, hindi ibig sabihin na hindi magiging totoo. Malay mo, diba? Minsan kailangan lang ng konting push." Napahiga ako sa kama, hawak ang udan sa dibdib. Habang paulit-ulit nire-replay sa isip ko ang bawat ngiti, bawat tingin ni Sir Steven kanina. Para akong teenager na kinikilig sa unang crush. Pero nahinto rin ang pantasya ko. Napatingin ako sa kisame at humihinga ng malalim. Sana nga. Kasi sa totoo lang, gusto ko na siya. As in gustong gusto. Then, go with the flow. Sagot niya nang nakangiti. Enjoy the moment.
Who knows? Baka yung love potion, hindi lang pangkape. Baka literal na, nagising din yung feelings niya. At sa unang pagkakataon, hindi ko napigilan ang umasa. Baka nga tama si Donna. Baka nga sa simpleng patak ng gayuma, unti-unti nitong tinutulungan na magkalapit kami. Girl, bulong ko kay Donna. Kapag naging official to, alam mo na, matutupad ko na rin ang goal ko na magkaanak. Ay, girl! Tili ni Donna, halos mabingi ako. Manifesting na yan. Baka nga hindi lang siya magiging dawan. Baka siya na rin ang magiging daddy ng mga future babies mo. Napatawa ko pero ramdam ko rin ang kirot sa loob ko. Kasi alam kong hindi lang to simpleng pangarap. May oras akong hinahabol para sa pangarap kong magkaanak. Sana, Donna. Kasi kung may isang taong gusto kong makasama sa journey na ito, si Sir Steven na yun. Uy, di push mo na, Ash. Sabi niya, puno ng excitement. Next step, mas kilalanin mo siya. Make it natural. Wag puro kape. Baka pwede mo na rin siyang i-invite for lunch or casual hangouts. Huminga ako ng malalim at ramdam ang halo ng takot at saya. Oo nga no. Kasi kung totoo nga itong nararamdaman niya, baka hindi na kailangan ng magic. Baka sapat na yung ako lang. Exactly, girl. Sagot ni Donna. Parang cheerleader sa kabilang linya. At tandaan mo, love potion or not, ikaw pa rin yung dahilan kung bakit siya ngumingiti ng ganon. Napangiti ako at pinisil ang unan ko. Sa loob-loob ko, may isang parte ng puso kong umaasang baka nga ito na yon, ang simula ng isang love story na matagal ko nang hinihintay. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kesa sa alarm ko. I need to prepare myself at ayusin ang itsura ko. Nag-blow dry ng buhok ko, nilagyan ng konting waves. Isang light pink lipstick lang. Sakto lang para fresh, pero hindi over. Pinili ko pa yung blouse na alam kong bagay sa aking skin tone at yung fitted slacks, pero hindi halatang pinag-isipan ng 3 oras. Habang nakatingin ako sa salamin ay napabuntong hininga ko. Okay, Ashley. Kailangan mo lang ng konting confidence at isang patak ng magic potion. Let's do this. Pagdating ko sa opisina, halos kumabog ang dibdib ko nang makita ko si Sir Steven na papalapit sa pantry. Hawak ang mug niya. Ashley, tawag niya nang nakangiti. Good morning. Same order as yesterday? Ngumiti ako pabalik. Sinusubukan kong magpa-relax kahit parang tinatambol ang puso ko. Good morning, sir. Oo naman, special blend para sa inyo. Habang abala ako sa pagtitimpla, dahan-dahan kong nilabas mula sa bag ko ang maliit na bote. 1 drop lang. Bulong ko sa sarili ko. Sabay mabilis na patak at halo sa kape. Smells good. Sabi niya habang nakasandal sa counter at nakamasid sa akin. You really have a talent for this. Napangiti ako, kunwaring chill lang. Siguro po kasi may kasamang effort. At konting magic. Biro ko. Tumawa siya. Yung malalim na tawa na nakakakiliti sa tenga ko. Then I guess, I'm lucky to have my own office magician. Pag-abot ko ng mug sa kanya, hindi niya binitawan agad ang titig niya sa akin. Thanks, Ashley. You always make my mornings better. At habang nakatingin ako kay Sir Steven na nakaupo sa opisina niya, humihigop rin ako ng kape ko at napangiti ako. Kasi kahit hindi ko pa alam kung gayuma lang ba ang dahilan o hindi, ang mahalaga, unti-unti nang nagbabago ang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Nang mag-umpisang trabaho ay maayos akong nakaupo sa desk ko. Abala kunwari sa pagtatype. Pero to be honest, nakasubaybay ang peripheral vision ko sa opisina ni Sir Steven. Kanina pa siya seryoso sa laptop niya. Hawak ang kape kong tinimpla. Phase 3 is going perfectly. Bulong ko sa sarili ko. Hanggang sa biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Halos bumangga na sa pader. Ay, Diyos mio, Marimar! Gulat na sambit ni Donna sa tabi ko. Napalingon ako at doon ko nakita ang isang babae
na halos kasing taas ko. Naka-red dress, perfect ang makeup, at halatang sanay sa lahat ng mata na nakatutok sa kanya. It's Fia, Sir Steven's ex-girlfriend. Anong ginagawa mo rito, Fia? Rinig naming malamig na boses ni Sir Steven, pero ramdam kong tensyon kahit sarado ang salamin ng opisina. Naglakad si Fia papasok. We need to talk, Steven. Ngayon na. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sagot ni Sir na nananatiling kalmado pero seryoso ang tono. We are done, Fia. Pero hindi nakinig si Fia. Tumawa siya ng mapakla at tumingin sa paligid. Parang pinaparamdam sa lahat na siya ang dating queen ng opisina. Really? After everything, ganun na lang? You'll just ignore me like I'm nothing? Nagkatinginan kami ni Donna. At alam kong pareho kaming nagpipigil ng reaksyon. Bakit ngayon pa? Sa loob ng opisina, tumayo si Steven. Inilapag ang hawak na ballpen at diretso siyang tumingin kay Fia. Fia, please, don't do this here. This is my company, my workplace. Kung may problema ka, call me. Don't come barging in like this. Pero imbis na makinig, mas lumapit si Fia nang nakatingala. At parang gusto siyang hamunin. You can't just erase me, Steven. You know that. You still... Bago pa niya matapos, bumukas ang pinto. Isa sa mga staff ang sumilip. Sir, may meeting na po kayo in 5 minutes. Saglit siyang tumingin sa staff tapos kay Fia. I think you should go. Malamig niyang sabi. This conversation is over. Nakasmirk lang si Fia bago umikot at lumabas ng opisina. Pero bago umalis ay tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, na para bang kinikilala ko at threatened siya sa ganda ko. Aba naman dapat lang. What is your name? Tanong nito nang hindi ko inaasahan. Ashley po, ma'am. Napakunot siya ng noo. Ashley? Ashley Arteaga? Yung manang manamit noon? Gusto ko siyang panlakihan ng mga mata dahil ganun palang tingin niya sa akin. Napatango na lamang ako. Good thing na hindi na ako ganun ngayon dahil kailangan ng love potion. Hindi lang mag-isang gagawa ng paraan para mahulog ang loob ni Sir sa akin. Kailangan ko ring mag-ayos. You look different now. Make sure lang na hindi pagmamay-ari ko ang dahilan kung bakit ka nag-aayos. Malditang sambit nito sabay alis. Gusto kong hilahin ang buhok niya sa sobrang yabang at maldita niya. Uh-oh. Bulong ni Donna. Halos hindi gumagalaw ang labi. Girl, tinitigan ka ng cam scanner niyang mata. Natawa ako ng mahina at yumuko sa monitor ko. Kunwari busy kahit ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. At nang dumaan si Sir Steven pabalik sa meeting niya, dumaan ang tingin niya sa akin. Saglit lang pero sapat para mapansin kong bahagyang pagngiti niya. Parang sinasabi na, don't mind her. You're fine. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Steven's point of view. Stress. Yun lang ang naramdaman ko nang biglang sumulpot si Fia sa opisina ko. Pareho pa rin siya. Dramatic, demanding, at walang pakialam kung nasa trabaho ako. At kahit napilit kong pinakakalmang sarili ko, ramdam kong bigat na iniwan ng presensya niya. Kaya paglabas ko ng meeting, wala na akong ibang naisip kung hindi siya. Lalo na, nang titigan niya si Ashley na para bang kinikilala niya ito. The hell she care? Hindi ko hahayaan na pati empleyado ko pakialaman niya. Hey, Ashley. Tawag ko sa kanya. Can you make me another coffee? Napalingon siya sa akin at ngumiti ng mahinahon. Sure sir, same blend as usual? Tumango ako at sabay na pabuntong hininga. Yeah, thanks. Habang hinihintay ko siya sa pantry, napansin kong sarili ko. Paano ba dapat ipaliliwanag? Tuwing nakikita ko siyang abala, may kakaibang gaan na dumadampi sa dibdib ko. Lately, palagi ko na siyang napapansin. The way she walks, confident pero hindi trying hard.
The way she talks. Simple pero may humor na nakakagaan ng loob. At yung ngiti niya, goodness, yung ngiti niyang parang kayang pakalmahin kahit ang pinakamagulong araw ko. Pag-abot niya ng mug, nagkatinginan kami saglit. At kahit simple lang ang palitan ng tingin, ramdam ko yung kakaibang init. Thanks Ashley, sabi ko, bago ko bumalik sa opisina ko. Pagod na pagod ako. Para akong sinakal kanina nang biglang sumusulpot si Fia sa opisina. Pareho pa rin siya. Dramatic, very demanding. At parang walang pakialam kung nasasaktan ako sa ginagawa niya. Kaya eto ko ngayon, nakaupo sa maliit na conference room hawak ang kape na itinimpla ni Ashley. Hindi ko alam kung bakit pero kape lang niyang nakakapagpatahimik ng isip ko. At habang humihigop ako ng kape niya, narealize kong isang bagay. Sa dami ng iniisip ko, stress sa trabaho, problema kay Fia. Isang simpleng kape at isang simpleng ngiti mula kay Ashley lang palang kailangan ko para makaramdam ulit ng katahimikan. Ashley, tawag ko nang dumaan siya. Halos pabulong. May time ka ba? Can we talk? Agad siyang tumangot ilang minuto lang. Kasama ko na siya rito. Tahimik lang siya sa kabilang upuan. Nakikinig habang sinusubukan kong ayusin ang kalituhan sa ulo ko. About earlier. Simula ko. Sinusubukan kong gawing kalmado ang boses ko kahit may kirot pa rin sa dibdib. I'm sorry if you had to see that. Fia, my ex, she can be intense. Tumango siya. It's okay sir, wala naman pong problema eh. I mean, past is past, right? Mahinang sambit niya. Napangiti ako ng mapait. I wish it was that simple. We broke up months ago, but she keeps coming back. And honestly, napahigop ako ng kape. Ramdam ko ang init at tamis na laging sakto. It drains me, lalo na kapag sinusubukan ko ng ayusin ang sarili ko. Tumingin siya sa akin ng hindi mapanghusga. Hindi rin nanguusisa ang tingin. Parang sinasabi ng mga mata niya na, I am safe with her. Maybe, you just need to set firmer boundaries, sir. Kung ayaw mo na, you deserve peace too. Sabi niya at ramdam ko ang sinseridad sa boses niya. Peace? Yeah. Mahinang ulit ko. Tinitigan ko ang kape sa kasya. Funny, no? The only time I feel that lately is when I'm here, talking to you. Drinking your coffee. Nagulat siya. Kita ko sa mga mata niya ang bahagyang pagkabigla. Pero hindi siya umimik at ako naman, nag-alinlangan kung tama bang sabihin ko yon. Pero totoo kasi, sa dami ng gulo sa paligid ko, si Ashley lang ang tila hindi magulo. Tumayo ako bago pa ako makasabi ng kahit ano pang baka magpabisto ng nararamdaman ko. Thanks for listening, Ashley. You don't know how much that means to me. Paglabas ko ng conference room, ramdam ko pa rin ang bigat ng araw. Pero may kakaibang gaan sa dibdib ko. At habang tinataha ko ang pasilyo pabalik sa opisina ko, isa lang ang malinaw. Mas gusto ko na ang kape kapag si Ashley ang gumawa. She makes my day light and shine. Pagdating ko sa bahay, diretsyong umupo ako sa sofa. Tinanggal ko ang coat ko at tinanggal ang tie. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa isip ko si Ashley. Nakakainis. Dati pagkatapos ng trabaho, pure reports at meetings lang ang laman ng utak ko. Ngayon, yung ngiti niya habang inaabot sa akin ng kape. Yung tingin niya kanina habang nakikinig lang siya. Nang walang judgment. Walang kahit na anong panghuhusga. Humugot ako ng malalim na hining at kinuha ang phone ko. Binuksan kong social media app at bago pa man ako makapagbago ng isip, tinatype ko na ang pangalan ni Ashley Arteaga. Boom! Ilang profile ang lumabas, pero hindi ako nahirapan. Kilala ko agad yung kanya. Yung picture niya kasamang kaibigan niyang babae. Parehong nakangiti. Parehong carefree. For a moment, nagdalawang isip ako. Professional kami sa opisina. Boss ako at staff siya. Pero anong masama kung i-add ko siya, hindi ba? Friendly gesture lang naman. I clicked the add friend button. Tinitigan ko lang yung screen.
Naghihintay kung i-accept ba niya. Tumatawa ako ng mahina sa sarili ko. Para akong teenager na nag-aabang kung magre-reply si crush. Steven, what the heck is happening to you? Bulong ko. Pero kahit gaano ko subukang ipaliwanag sa sarili ko, hindi ko maitatanggi. May kung anong kakaiba kay Ashley. At sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, excited akong pumasok ulit bukas. Ashley's point of view. Pagka-uwi ko, dumiretso ako sa kwarto. Bagsak ang katawang lupa ko pero lutang ang utak ko. Lalo na nang maalala kong eksena kanina. Pagkahiga ko sa kama, kinuha ko ang phone ko para mag-scroll sana ng mga memes pampatulog. Pero napahinto ako nang makita ang isang notification. Steven Ramirez sent you a friend request. Napadilat ako ng husto. Wait, what? Gulat kong sigaw sabay bangon. Si Sir Steven, nag-friend request sa akin? Tinitigan ko lang yung screen. Parang may magic spell. Ilang beses akong nag-blink. Baka guni-guni ko lang. Pero andun talaga. Ang profile picture niya suot ang classic suit niya. Nakasandal sa kotse. Bakit parang ang gwapo lalo? Tumayo ako sa kama. Parang hindi alam kung matutuwa ba ako o matu-turn off sa sarili ko. Donna! Pasigaw kong sambit nang sagutin nito ang tawag ko. Bes! Si Sir Steven inad ako. Ano to, Bes? Sign na ba to na umi-effect na talaga yung gayuma? OMG! Grabing sign naman yan, Bes! Tili na rin ni Donna. Natawa akong mag-isa pero sa totoo lang, may halo ng kilig na hindi ko na kayang i-deny. Kasi kahit sabihin kong epekto lang ito ng potion, hindi ko maikakaila na tuwing nakikita ko siya. Bumibilis ang tibok ng puso ko. This is it! It's my Pechay time to shine! Pag-accept ko ng friend request ni Sir Steven kagabi, ay literal akong nagtatalon sa kama. Hindi ko alam kung papaano ako nakatulog dahil parang kumakanta ang buong universe sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Kaya ngayong araw, mas lalo kong pinaghandaan ng sarili ko. Mas maayos ang buhok, konting blush, at syempre, ang favorite kong blouse. First official day na friend na kami sa social media. Hello! Pagdating ko sa opisina, hindi pa man ako nakauupo sa mesa ko. Andun na agad si Donna. May malikot na ngiti sa labi. Ooh, look who's glowing! Pangaasar niya habang nakataas ang kilay. So, inaccept mo na ha? Kinikilig ka kagabi no? Napailing ako. Pilit na nagpipigil ng ngiti. Wala yun. Friendly ad lang naman. Don't overthink, Bes. Friendly ad? Sabay taas niya ng kilay. Exaggerated ang ekspresyon. Bes, please. Sa dinami-rami ng empleyado sa kumpanya, ikaw lang ang inad niya. Ikaw lang. Nagtagumpay siyang mapapikit ako at mapangiti ng sobra. Baka aksidental lang? Aksidental? Sigaw niya. Bes, kung aksidental lang, bakit may kasamang heart emojis yung reaction niya sa picture mo kagabi? Napahinto ako. Halos malaglag ang ballpen na hawak ko. Wait, what? Yap! Nag-stock agad ako, syempre naman. Proud na sabi ni Donna. Bes, thanks sa love potion. Mukhang mapapabili na rin ako niyan. Kung sa'yo umepekto, baka sa akin din, diba? Tinakpan ko ang mukha ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matutunaw na lang sa kinauupuan ko. Pero sa loob-loob ko, hindi ko maiwasang mag-isip. Baka nga umepekto na talaga. Matapos naming magchismisan ni Donna, ay bumalik na kami sa trabaho. Habang nagtatype ako ng report ay biglang bumukas ang pinto ng office. Tumayo halos lahat para batiin ang bagong dating na si Sir Steven, kasama ang assistant ng daddy niya. Ashley, tawag ng assistant sa akin sa maayos na tono. Ipagtimpla mo muna ng kape si Sir Steven. Ah, yes po. Mabilis kong sagot. Pilit pinapakalma ang kaba ko. Bakit ba kasi parang may sariling bitang puso ko kapag nandyan siya?
Dali-dali akong tumayo at pumunta sa pantry. Habang nagbubuhos ako ng mainit na tubig, ramdam ko ang mabilis na tibok ng dibdib ko. Siyempre, automatic na nilabas ko ulit ang maliit na bote ng special ingredient. Konti lang ulit. Mahina akong bulong. Para steady lang ang effect. Baka mamaya masobrahan biglang mag-propose agad. Biro ko sa sarili ko. Pagbalik ko sa office, maingat kong inilapag ang tasa ng kape sa mesa niya. Ngumiti siya sa akin, yung tipong nakakapanikip ng dibdib. Thanks, Ashley. Magaan niyang sabi. Kasabay ng pagtitig niya sa akin, ang tila malalim na iniisip nito. Ngumiti lang ako pabalik at pilit na itinatago ang pamumula ng pisngi ko. Walang anuman po, sir. Umupo ako sa mesa ko pero hindi ko na maitago ang maliit na ngiting pilit ko makawala. At nang mahuli kong nakatitig siya sa direksyon ko, biglang kumakalabog ang puso ko. Oh my gosh! The love potion is real na talaga! Steven's point of view. Sobrang dami ng paperwork at meetings. Hindi ko na namalayan na lagpas tanghalian na pala. Nang mapatingin ako sa mesa ko, naandun pa rin ang kape na tinimpla ni Ashley kaninang umaga. Hindi ko man lang nainom kahit konti. Lumapit si Fernando, ang assistant ni Dad, at sabay tingin sa tasa. Sir Steven, sabi niya nang may ngiti sa labi. Pwede bang akin na lang ang kape mo? Malamig na rin kasi at alam mo namang ganyan ang gusto ko eh. Malamig pero mabango. Sayang naman kung itatapon. Napangiti ako at tumango. Sure, inumin mo na. Masarap magtimpla ng kape si Ashley. Thanks, sir. Tuwang-tuwa niyang sagot bago niya ininom ang malamig na kape. Habang tinitingnan ko siya, napaisip ako. Bakit nga ba hindi ko pa rin ininom kanina? Kung tutuusin, gusto ko lagi yung kape ni Ashley. May kakaiba kasing comfort sa bawat lagok ng timpla niya. Para bang kahit na-stress ako, nagiging magaan ang lahat? Napahinto ako saglit. Or baka dahil sa kanya mismo. Napailing ako ng mahina. Focus, Steven. Bulong ko sa sarili ko. Pilit isinasantabi ang pag-iisip kay Ashley. Pero kahit na anong pilit kong bumalik sa mga papeles sa harap ko, hindi ko maiwasang mapangiti sa simpleng alaala ng ngiti niya kaninang umaga. Nakatutok na ako sa laptop nang marinig ko si Fernando. Wow! Ang sarap naman ng kape na ito! Halos pasigaw niyang sabi. Parang isang batang nakatikim ng bagong candy. Napangiti ako't napailing. I told you. Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Magaling talagang magtimpla si Ashley. Sir, ngumisi siya habang iniinom ulit. Parang may magic ang kape niya. Iba yung lasa eh, parang may kakaibang saya. Napakunot ako ng noo at napatigil. Magic? Napangiti ako ng bahagya. Pero may kung anong kumislot sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit biglang sumagi sa isip ko si Ashley habang iniinom niya yon. Parang naisip ko na siya lang naman ang dahilan kung bakit parang espesyal ang kape na yun. Tumango na lang ako at pilit binabaliwala ang sinasabi niya. Siguro dahil sanay na siya sa gusto kong timpla. Sagot ko. Kinagabihan, habang hawak kong report ng bagong kontratang nakuha namin, napangiti ako. Sa dami ng pinagdaanan naming proposals at revisions, sa wakas, may malaking panalo rin. We got the building contract! Malakas kong anunsyo at halos sabay-sabay ang palakpakan at sigawan ng buong team. Congrats, sir! Sigaw ni Donna. Sabay saboy ng konfetti na tila ba, nakaredy na talaga. Napatawa ako. Let's go outside to celebrate. Sagot ko kayong lahat. Mas lalong nagsigawan. May iba pang nag-chant ng free food. Free food. Habang may mga tumatalon sa tuwa. Pero sa kabila ng ingay, napatingin ako sa isang direksyon. Kay Ashley. Tahimik lang siyang nakaupo sa kanyang mesa. Nakangiti pero halatang naiilang. Para bang hindi siya sanay sa atensyon. Hindi ko alam kung bakit pero imbis na sumabay sa iba para planuhin kung saan kami pupunta. Gusto ko lang lapitan siya. Gusto ko lang makita ang ngiti niya ng mas malapitan. And for some reason, napangiti ako ng palihim. Maybe tonight, I'll finally get the courage to talk to her.
Not just as her boss, but as me. Ashley's point of view. Cheers! Sabay-sabay naming sigaw habang sabay nagtama ang mga baso. Nasa isang cozy na resto bar kami. Lahat ng kasama ko sa opisina ay nag-e-enjoy. May kumakain, may sumasayaw, may tumatawa ng malakas. Si Donna, as usual, ay parang MC. Siya ang pinakamaingay at pinakaaliw sa lahat. Grabe, Ashley! Bulong niya sa akin habang nilalagyan niya ng pulutan ng plato ko. Ang hot pa rin ni sir kahit nakapolo lang. Tingnan mo siya parang advertisement ng coffee. Napairap ako pero hindi ko maitago ang pamumula ng pisngi ko. Tumigil ka nga, baka marinig tayo. Mahinang sagot ko sa bayo ko. Para kunwari, busy akong kumakain. Pero hindi ko mapigilang lingon-lingunin si Steven. Ang simple lang niyang tingnan. Pero may kung anong aura na parang magnet na humihila ng atensyon ko. At ang mas nakakakilig, ilang beses ko siyang nahuling nakatingin sa direksyon ko. Hoy Ashley! Si Donna ulit. Mahina ang boses pero may halong kilig. Baka mamaya yayain ka niyan umuwi. Baka ito ng start ng happily ever after mo. Natawa ko ng mahina. Tumigil ka nga dyan. Baka maudlot yung spell. Biglang tumayo si Steven mula sa kabilang table at lumapit sa amin. Tumigil ang mundo ko saglit. Ashley, tawag niya sa pangalan ko at ramdam kong lahat ng mata sa table namin ay napatingin sa akin. Po, halos pabulong kong sagot. Ngumiti siya. Yung tipong ngiti na hindi ko alam kung makakaligtas pa ba ako sa pagkahulog ko sa kanya. Gusto mo bang lumabas muna saglit? Medyo maingay dito Gusto lang kitang kausapin. Namilog ang mata ni Donna at halos sipain ako sa ilalim ng mesa para sumagot agad. Okay sir. Mahina akong sagot. Sabay tayo. Pero sa loob-loob ko, para akong lalagnatin sa kilig. Lumabas kami ni Sir Steven sa terrace ng resto bar. Malamig ang simoy ng hangin at mas tahimik doon kesa sa loob. Rinig ko lang mahina at malayong tugtog ng banda habang nakikita ko ang mga ilaw ng syudad sa gabi. Nasa tabi ko siya, matangkad, kalmado, at may dala pang baso ng wine. Ako naman, hawak-hawak ko pa rin ang iced tea ko. Pilit na pinipigil ang kaba sa dibdib. Congratulations, Ashley. Basag niya sa katahimikan. Malalim pero mahinahon ang boses niya. You really did a great job sa project na yun. Alam ko na hindi magiging madali pero kinaya mo. Napayuko ako at pilit na tinatago ang pamumula ng pisngi ko. Thank you, sir. Pero hindi ko rin po yun nagawa kung hindi dahil sa team. Ngumiti siya. Still, you carried everyone. You should give yourself more credit. May kung anong spark sa mga mata niya nang tumingin siya sa akin. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa love potion pero parang totoo yung init ng tingin niya. Alam mo, nagpatuloy siya. Bahagyang tumingin sa malayo bago bumalik ang tingin sa akin. Lately, I find myself looking forward to seeing you in the office. Kahit na busy ako, kahit na pagod ako, parang gumagaan pag nandyan ka. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kailangan ko bang magbiro para maiba ang usapan? O aaminin ko na lang na tuwing nakikita ko siya, para akong matutunaw. Sir, mahina akong bulong pero naputol agad nang marinig kong tinawag kami ni Donna mula sa loob. Bestie! Let's shots na! Sigaw niya sabay kindat at malanding wave. Natawa si Steven at bahagyang umiling. Let's go. Baka magtampo ang team. Panira ng moment yung baklang to. Tumango na lang tuloy ako at pilit pinapakalma ang puso kong kumakabog ng malakas. Pero habang naglalakad kaming pabalik, ramdam ko ang bahagyang pagdikit ng kamay niya sa kamay ko. Parang sinadya niya yon para magdikit ang balat namin. Pagkatapos ng celebration, inalok niya akong ihatid. Una kong tinanggihan pero nagpumilit siya. Kaya't heto ko ngayon,
Nakaupo sa passenger seat ng sleek niyang kotse. Tahimik lang sa loob. Tanging malamig na aircon at mahina niyang playlist ang bumabalot sa paligid namin. "Thank you ulit, Ashley," sabi niya habang nakatuon ang mga mata sa kalsada. "For tonight. For everything actually." Napatingin ako sa kanya. Ang seryoso ng mukha niya habang nagmamaneho. Pero may kakaibang init sa bawat salitang binibitawan niya. "Wala po yon, sir." Sagot ko, mahina at halos pabulong. Pero bago ko pa maitanong kung bakit biglang iba ang tono niya, huminto siya sa basement parking ng isang modernong kondo. "Can you come? May kukunin lang ako sa unit ko." Anya, "Sige po." Kabado kong sambit at medyo na-excite ako kasi sa condo unit niya ako dinala. Pagkapasok namin sa unit niya, tahimik lamang ako. Malinis, maaliwalas, amoy kape at mamahaling pabango ang buong lugar. Bago pa man ako makapag-isip, humarap siya sa akin, nakatitig ng diretsyo, at sa isang iglap, napalapit siya. "Ashley," bulong niya. Hindi ko na alam kung ako ba ang gumalaw o siya, pero naramdaman ko na lang ang labi niya sa labi ko. Mainit, marahan. Tila tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung epekto lang ba ng love potion o totoo na ang lahat ng ito. Pero isa lang ang sigurado ko. I really want him. Hindi ko na natandaan kung paano kami napunta sa sofa. Sa pagitan ng mga halik, bulong at haplos na unti-unting nagiging mas mapangahas. At kahit ilang beses kong sinabi sa sarili kong dapat huminto na ako, mas malakas ang tibok ng puso ko kesa sa boses ng utak ko. Nang gabing yun ay hindi na ako umuwi at hinayaan kong lamunin ako ng init kasama si Sir Steven. Pagmulat ng mga mata ko, una kong naramdaman ay ang kirot sa katawan ko, lalo na sa ibabang bahagi. Napaigdad ako ng bahagya at napapikit ulit. Shucks! Wala nang V-card ko. Napatingin ako sa paligid. Malinis, maaliwalas at amoy mamahaling pabango ang buong kwarto. Nakadrips pa ang mga kurtina, kaya may mahinang sinag lang ng umaga na pumapasok. At doon ka naalala ang lahat ng nangyari kagabi. Ang mga halik, ang mga yakap, at ang gabing sa wakas. Matagal ko nang inaantay. Successful! Napangiti ako ng bahagya kahit ramdam ko pa rin ang init ng pisngi ko. Ito na ang simula. Kung tamang pagkakaintindi ko may chance na akong mabuntis. At kapag nangyari yon, napatingin ako sa tabi ko. Wala na siya roon pero kita ko ang polo niyang nakasampay sa upuan. Ang cellphone niya sa bedside table at ang tasa ng kape sa maliit na tray na parang inihanda niya bago siya umalis. Hinawakan ko ang dibdib ko. Ramdam ko ang kakaibang tibok ng puso ko. Hindi lang ito basta kilig. May halong takot, saya at pag-asa. Steven, baka ito na talagang simula ng happy ending ko. Pagpasok ko sa opisina ay sinalubong agad ako ni Fernando. Ashley, pagtimpla mo raw sa Sir Steven ng kape. Pero gawin mo ng 2. Ang sarap kasi ng kapeng gawa mo Nagulat ako. Paano mo nalamang masarap? Kasi, akong uminom ng kape ni Sir kahapon. Ano? Napalakas ako ng sigaw. Dahilan para mapatingin ang ilang katrabaho namin. Agad kong tinakpan ang bibig ko at nagkunwaring kalmado. Bakit mo naman ininom? Ibig sabihin, nakainom si Fernando ng kape na may love potion ko? Yari ako nito. Halos matanggal ang kaluluwa ko nang narinig kong sinabi ni Fernando. Ngumisi lang si Fernando habang hawak ang tasa ng kape na parabang trophy. Kasi hindi ininom ni Sir dahil malamig na yung kape. Sayang naman. Tapos grabe Ashley, ang bango at ang sarap ng timpla mo. Kaya sabi ni Sir Steven, 2 na raw ngayon. Isa sa kanya, isa sa akin. Oh my gosh! Pakiramdam ko bigla na lang akong pinagpawisan ng malamig. Ang ibig sabihin, nakainom siya ng kape na may love potion ko. Napatingin ako kay Fernando na masayang masaya sa bawat lagok ng kape niya. Patay! Anong mangyayari kung
kung sakaling maapektuhan din siya ng gayuma. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Fernando. Nakataas ang kilay. Parang nakakita ka ng multo. Wala. Nangingiting pilit kong sagot. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko na ang paparating na gulo. Please lang, love potion. Kay Steven lang dapat umepekto. Hindi kay Fernando. Ayoko nang managdagan ng komplikasyon to. Halos maiyak ako habang ikinikwento kay Donna ang tungkol sa pagkakamali ko. Kung papaanong nainom ni Fernando ang kape na may love potion. Napatakip siya ng bibig at gulat na gulat. Hala ka, Ashley! Kung ako sa'yo, magre-resign na ako. Bago pa malaman ni Sir Steven ang ginawa mo. Napasinghap ako. Halos malaglag ang hawak kong folder. Ano? Magre-resign? Donna, hindi ko kayang gawin yun. Tumango siya at seryoso ang mukha. Girl, isipin mo na lang. Nagbembangan na kayo kagabi, hindi ba? Ibig sabihin may chance na mabuntis ka na. Kapag nangyari yun, sigurado akong mapipilitan si Sir Steven na panindigan ka. Di ba, yun naman ang goal mo? Napaupo ako sa swivel chair. Hawak ang ulo ko. Ang daming thoughts na naglalaro sa utak ko. Buntis? Ako? May halo yung kilig, kaba, at takot. Pero paano kung malaman niyang ginayuma ko siya? Mahina akong bulong. Napailing si Donna at ngumuso. Di sabihin mong destiny yun, yung gayuma tuloy lang. Pero kung mahal ka na talaga niya ngayon, choice na niya yun. Mas delikado kasi kapag pati si Fernando na full na sayo. Tama ka. Ayokong pag-agawan nila ako. Huminga ako ng malalim at pilit na kinakalma ang sarili ko. Hawak ko na ang sobre ng resignation letter ko habang nakatayo sa harap ng HR office. Nanginginig ang mga kamay ko pero pilit kong naging matatag. Ito na yun, Ashley. Wala nang atrasan. Tahimik kong iniabot ang resignation letter ko kay Miss Carla, ang HR officer. Tiningnan lang niya ako at bahagyang nagulat. Sure ka na ba rito, Ashley? Ang ganda ng performance mo at isa ka sa pinakakinukuhang empleyado ni Sir Steven. Napakagat ako sa labi at tumango. Opo, ma'am. Personal reasons lang po. Pinirmahan niya ang papel at ibinigay sa akin ang kopya ko. Para bang natanggalan ako ng tinik sa dibdib. Pero kasabay noon, bumigat naman ang puso ko. Pagbalik ko sa mesa, ngumiti si Donna kahit halatang pilit. So, tuloy na talaga? Mahina niyang tanong. Oo, sagot ko. Halos pabulong. Ayokong makarating pa sa point na malaman ni Sir ang ginawa ko. Mas mabuti nang umalis ako ng tahimik. Habang pinagmamasdan ko ang lamesang ilang buwan kong pinagtatrabahuhan, biglang sumagi sa isip ko ang mga ngiti ni Sir Steven, ang mga tingin niya, at ang gabing may nangyari sa amin. Ramdam ko ang kirot na tila pumipisil sa puso ko. Ito na ang tamang paraan, Ashley, para hindi na lumala pa ang gulo, para wala nang masaktan. 1 buwan na mula nang iniwan ko ang Maynila. Tahimik na ang buhay ko rito sa probinsya. Wala nang pressure. Wala nang kaba tuwing makikita ko si Sir Steven. At wala na ring pangamba na baka mabuking niya ang sikreto ko. Ginamit ko ang back pay ko para magsimula ng maliit na negosyo. Isang coffee stall sa tapat ng palengke. Sa tuwing may bumibili, napapangiti ako. At least may bagong simula ako. Pero isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga kape, bigla akong napahinto. Ilang araw na akong nahihilo at palagi ring sumasakit ang dibdib ko. Nagtataka ako kaya't bumili ako ng pregnancy test. At nang lumabas ang resulta ay 2 linya. As in 2. Nanlamig ako. Napaupo ako sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang PT. Para bang bumagal ang oras. Buntis ako. Nang unti-unti kong maabsorb ang lahat, hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko. Halo ng takot, kaba't kakaibang saya. Sir Steven, bulong ko sa sarili ko habang pinapahid ang luha. May anak na tayo. Kinabukasan, kinausap ko si Donna sa tawag. Nang malaman niya,
Halos mabingi ako sa sigaw niya sa kabilang linya. Ashley! Totoo na talaga to? Magkaka-baby ka na! Napatawa ako kahit na nangingilid pa rin ang luha ko. Donna, hindi ko nga alam kung matutuwa ba ako o matatakot eh. Bakit ka matatakot? Girl, blessing yan. Pero, plano mo bang ipaalam kay Sir Steven? Natahimik ako. Wala akong maisagot. Kasi sa puso ko hindi pa ako handa. Steven's point of view. Mula nang bigla na lang mag-resign si Ashley, hindi ko na siya nakitang muli. At kahit sinusubukan kong tawagan ang number niya, wala na. Cannot be reached lagi ang sagot ng automated voice. Araw-araw, hinahanap ko ang presensya niya sa opisina. Yung pagtimpla niya ng kape, yung ngiti niya tuwing dadaan ako, at yung boses niya na parang musika sa magulong araw ko. Sir, ayos lang ba kayo? Tanong ni Fernando minsan habang nasa opisina kami. Yeah, ayos lang. Kasinungalingan kong sagot. Pero sa totoo lang, hindi. Isang hapon habang nagbabasa ako ng report, aksidente kong nakita sa social media ang isang post ng netizen at nakatag si Ashley. Nasa background ang maliit na coffee stall at doon ko siya nakita. Si Ashley. Mukhang masaya siya. Nakangiti habang nag-aabot ng kape sa isang customer. At sa gilid ng stall, may maliit na signage. Baby on board? Your coffee is 20% off. Parang binagsakan ako ng malaking bato. Natigilan ako't nakatingin lang sa litrato. Baby on board? Bumilis ang tibok ng puso ko pero sumabay din ang kaba. Buntis si Ashley. At kung tama ang kutob ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinuha ko agad ang susi ng kotse at tumayo. Sir, saan kayo pupunta? Tanong ni Fernando. Sa probinsya. Sagot ko, diretso ang tingin. Kukunin kong mag-ina ko. Ashley's point of view. Abala ako sa pagpipili sa counter. Nag-aayos ng mga tasa at grinder nang marinig ko ang pamilyar na boses. 1 caramel macchiato please. Napatingin ako sa direksyon ng boses. Hindi ko agad siya nakita pero ramdam na ng presensya ko kung sino siya. Nang lumingon ako, tumambad sa akin ang mukhang matagal ko nang hindi nakikita. Para akong natulala sa loob ng ilang segundo. Sir Steven, ano pong ginagawa niyo rito? Halos napatingala ako sa kanya. Hawak ang tasa na parabang malalaglag ko. Natahimik siya sandali at nakatingin lang sa akin. Kitang-kita ko ang pagkagulat, pero may halo rin na emosyon sa mga mata niya. Pagkakabigla, saya, at hindi ko alam kung ano pa. Ashley, mahina niyang paninimula. I saw a post about you and I had to see you in person. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiiyak. Ang puso ko, tila gustong kumawala sa dibdib ko. Ito na ang unang pagkikita natin pagkatapos ng lahat. Habang nakatitig siya sa akin, ramdam kong halong-halong kaba at kilig. I saw your page post. Buntis ka. At ako ang ama, hindi ba? Malumanay ngunit diretsyong tanong ni Sir Steven. Nakatayo kami sa gitna ng coffee shop, tahimik at nakalakang pinto para makapag-usap ng maayos. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko, pero kailangan ko na ring sabihin ang lahat. Tumango ako, halos hindi ko matigil ang kabang nararamdaman ko. Pero hindi kita inuobliga, sir, dahil kagustuhan kong mabuntis mo. May ginawa akong mali para matupad ang gusto ko. Napakanot-noo siya, halatang naguguluhan. Anong mali? Tiyak na magagalit ka kapag sinabi ko. Pero mas okay na rin sabihin ko para matahimik na rin ako. Ginayuma kita, sir. Ang kapeng tinitimpla ko nilalagyan ko ng love potion na nabili namin ni Donna. Biglang tumigil siya sa paghinga saglit. Pagkatapos ay nagulat. What? Totoo ba yan? Opo, sir. Kaya nga, di ba? Bigla kang nagandahan sa akin. Naging sweet ka nga sa akin eh. At hinahanap mo yung kapeng tinitimpla ko. Natawa siya bigla.
At napangiti ako kahit alam kong kinakabahan pa rin. That's ridiculous. First, noon pa man ay nagagandahan na ako sa'yo. Mas nagandahan lang ako noong nag-ayos ka ng sarili mo. Lumakas ang charm mo. And Cupid hit me. Second, I don't believe sa gayuma. Dahil yung kape na tinimpla mo, nainom din ni Fernando. Pero bakit hindi naman siya na-inlove sa'yo? Napaisip ako. Oo nga no. Biglang nagring ang cellphone ko. Lumabas sa screen ang pangalan ni Donna. Kaya sinagot ko ito. Hoy Ashley, di totoo yung gayuma. Nalaman ko mismo sa apo ni Aling Chuning na gawa-gawa lang yung love potion. Wala naman palang lasa o epekto yun eh. Bibili pa naman sana ako. Napatingin ako kay Sir Steven at medyo nagulat sa impormasyon. See? I told you. Sambit niya. Inagaw ang cellphone ko at pinatay ang tawag. Humarap siya sa akin at hinawakan ang mga kamay ko. I fell in love with you. Hindi dahil sa gayuma kung hindi dahil sa natural mong ganda. Your genuine smile and your care. So don't run away from me dahil pananagutan kita. Kayo nang magiging anak natin. Hindi ko mapigilang mapaluha. Halo ng kilig at tuwa. Napalapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. At ramdam mo ang tibok ng puso naming dalawa. Sir Steven, I love you too. Mabilis kong sagot pero agad akong nahiya sa sarili ko at sumunod na bumulong. I'm sorry. Sabay kaltok ko sa noo ko, halatang nahihiya sa sarili. Napatawa si Steven, hawak pa rin ang mga kamay ko. Don't feel sorry or embarrassed, Ashley. Kasi I feel the same. Sabi niya, may halong ngiti at kilig sa mga mata. Hindi ko mapigilang ngumiti ng malapad. Ramdam ko ang init sa puso ko. Sa wakas, matapos ang lahat ng kaba, love potion at lihim ay parehong totoo na ang nararamdaman namin. Humarap siya ng mas malapitan at sabay naming pinisil ang mga kamay ng isa't isa. Para bang walang ibang tao sa mundo kung hindi kami lang. Ito na ang simula ng bagong buhay namin. Bulong ko sa sarili. Together with our baby. At puno ng tunay na pagmamahalan. 1 taon nang nakalipas. Ang coffee stall ko sa probinsya ay lumaki na at naging full-fledged cafe. Masaya ako at tuwing nakikita ang mga regular customers na bumabalik at nagugustuhan ang timpla ng kape na akin pa rin ang personal touch. Si Steven, hindi na siya isang boss lang sa akin. Siya na ngayon ang partner ko sa buhay. Kahit minsan ay busy sa trabaho, lagi siyang andyan para sa akin at sa baby namin. Nakaupo kami sa maliit na lounge area ng cafe. Hawak ang kamay ng isa't isa habang pinagmamasdan ng aming anak na si Mia na tumatawa at naglalaro sa maliit na play corner. Grabe, Ashley. Sabi niya, nakangiti. Naisip mo ba nun na ganito ang magiging buhay natin? May sarili kang negosyo at may baby na tayo. Napangiti ako at sumandal sa balikat niya. Hindi ko inakalang magiging ganitong buhay ko. Pero masaya ako. Humawak siya sa tiyan ko at ngumiti. The second baby is now showing a bump. Tama ka. Sagot niya. At bumuntong hininga ng masaya. Noon, iniisip mo na love potion lang yon. Pero ngayon, malinaw na hindi yun ang dahilan. Totoong naramdaman natin. Pure love. Walang halong magic yun. Napangiti ako at hinalikan ng noo niya. Akala ko talaga may magic sa kape. Pero yung tunay na magic, nandyan pala sa puso natin. Natawa siya. Talaga. At sa wakas, nakikita na natin na hindi natin kailangan ng kung anumang love potion para mahalin ang isa't isa. Humawak ako sa kanyang kamay. At sa bawat titig niya sa akin, ramdam ko ang lalim ng pagmamahal niya. Hindi dahil sa spell kung hindi dahil mahal niya akong tunay. Together forever, bulong ko, habang niyayakap niya kami ni Maya ng mahigpit. Forever I love you. Walang halong gayuma. Sabay ngiti niya at ramdam na ramdam ko ang init ng pagmamahal niya. Napaluha ako ng konti, halo ng kilig at saya. Tinitingnan ko ang baby namin at si Steven. Ramdam ang seguridad at pagmamahal na
Matagal ko nang hinahanap. At sa bawat araw na dumaraan, kahit may challenges pa rin, alam ko sa puso ko na ito nang simula ng masayang pamilya namin. Puno ng pagmamahalan, tawa, at bagong mga alaala na sabay naming bubuuin. At sa wakas, natagpuan ko na rin ang tunay na love. At ito na yun, walang magic na kailangan. Totoo ang nararamdaman namin sa isa't isa. Si Steven, ang aking the one. Wakas.